Only Jesus can save us. Si Jesus lamang ang makakapagligtas sa ating lahat, wala nang iba. Okay? 1 John chapter 5 verse 11 to 13. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ibinigay sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ang buhay na walang hanggan ay makakamit natin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Okay? Inulit ko. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ibinigay sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ang buhay na walang hanggan ay makakamit natin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Okay? Kanino natin matatanggap ang buhay na walang hanggan? Kanino natin matatanggap ang buhay na walang hanggan? Kay Jesus. Okay? Kay Jesus natin makakamit ang buhay na walang hanggan. Okay? Na kay Jesus ang buhay na walang hanggan. Okay? Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, meron siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, kung wala sa atin ang anak ng Diyos, wala siyang buhay na walang hanggan. Okay? Kung wala sa puso mo ang anak ng Diyos, wala tayong buhay na walang hanggan. Okay? Isinusulit ko to sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin, ano ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, kung nananampalataya ka sa anak ng Diyos, meron kang buhay na walang hanggan. Inulit ko, kung nananampalataya ka sa anak ng Diyos, meron kang buhay na walang hanggan. Okay? Kung nasa puso natin ang anak ng Diyos, okay? Kung sumasampalataya tayo kay Jesus, meron tayong buhay na walang hanggan. Okay? Kung tatanggapin natin si Jesus sa ating puso bilang tunay na Diyos at tunay na Panginoon ng ating buhay, meron tayong buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa atin ang anak ng Diyos, kung ayaw natin sumampalataya kay Jesus, wala tayong buhay na walang hanggan. Okay? Ang ibig sabihin, ano ba ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin, meron tayong buhay na walang hanggan dahil sumasampalataya tayo kay Jesus. Inulit ko, meron tayong buhay na walang hanggan dahil sumasampalataya tayo kay Jesus. Okay? Ang lahat ng sumasampalataya kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Okay? Si Jesus mismo ang anak ng Diyos Ama. Okay? Kung tunay tayong sumasampalataya kay Jesus, na si Jesus ay tunay na Diyos, tunay na Panginoon, at tagapagligtas ng ating buhay, makakatanggap tayo ng regalo galing sa Diyos. Okay? Kung tunay tayong sumasampalataya kay Jesus, na si Jesus ay tunay na Diyos, tunay na Panginoon, at tagapagligtas ng ating buhay, makakatanggap tayo ng regalo galing sa Diyos. Okay? Makakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? Kung tunay tayong sumasampalataya kay Jesus, makakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? Makakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan makakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan kung tunay tayong sumasampalataya kay Jesus. Okay? Muling mabubuhay ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Okay? Si Jesus ang nagbibigay ng buhay sa atin. Okay? Si Jesus ang bumubuhay sa mga namatay. Binubuhay ng Diyos ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Okay? Inulit ko. Muling mabubuhay ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Okay? Si Jesus ang nagbibigay ng buhay sa atin. Okay? Si Jesus ang bumubuhay sa mga namatay. Binubuhay ng Diyos ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Okay? Hindi makakaranas ng kamatayan, okay? Hindi makakaranas ng kamatayan ang mga taong sumasampalataya kay Jesus, okay? Ang ibig sabihin, kung nasayo ang anak ng Diyos, meron tayong buhay na walang hanggan. Kung nasayo ang anak ng Diyos, meron tayong buhay na walang hanggan, okay? Kung nasa atin ang anak ng Diyos, meron tayong buhay na walang hanggan. Okay? Kung nasa atin ang anak ng Diyos, makakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? May buhay na walang hanggan ang lahat ng taong sumasampalataya kay Jesus. Okay? Inulit ko. May buhay na walang hanggan ang lahat ng taong sumasampalataya kay Jesus. Okay? Kung tunay ang pananampalataya natin kay Jesus, may buhay na walang hanggan tayo. Okay? Kung tunay ang pananampalataya natin kay Jesus, may buhay na walang hanggan tayo. Okay?
Kung tinanggap natin, okay? Kung tinanggap natin si Jesus sa ating puso bilang tunay na Diyos at tunay na Panginoon, may buhay na walang hanggan tayo. Okay? Kung tinanggap mo si Jesus, kung tinanggap mo si Jesus sa puso mo bilang tunay na Diyos at tunay na Panginoon at tagapagligtas sa ngayong buhay, meron tayong buhay na walang hanggan. Okay? John 6:47. Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Okay? Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Okay? Ang ibig sabihin, kung talagang sumasampalataya tayo, kung tunay tayong sumasampalataya kay Jesus, may buhay na walang hanggan tayo. Inulit ko, kung talagang sumasampalataya tayo kay Jesus, kung tunay tayong sumasampalataya kay Jesus, okay? Kung talagang sumasampalataya tayo, okay? Meron tayong buhay na walang hanggan, okay? Kung tunay ang pananampalataya natin kay Jesus, meron tayong buhay na walang hanggan. Okay? Makakatanggap talaga tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Bakit? Kasi nasa atin ang Diyos anak na si Jesus. Ang ibig sabihin, ligtas na tayo. Okay? Ligtas na tayo. Okay? Ligtas na tayo sa parusa ng Diyos. Okay? Ligtas na tayo sa parusa ng Diyos. Okay? Inuulit ko. Ligtas na tayo. Ligtas na tayo sa parusa ng Diyos. Okay? Naligtas tayo dahil sa grasya ng Diyos sa atin. Okay? Naligtas tayo dahil sa grasya ng Diyos sa atin. Okay? Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos sa atin. Okay? Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos sa atin. Okay? Naligtas tayo dahil sa kabutihan ng Diyos sa atin. Okay? Naligtas tayo dahil sa habag at awa ng Diyos sa atin. Okay? Naligtas tayo dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Okay? Naligtas tayo dahil nakipag-isa na tayo kay Jesus. Okay? Naligtas tayo dahil sumasampalataya tayo kay Jesus. Okay? Inuulit ko. Naligtas tayo dahil sa grasya ng Diyos sa atin. Okay? Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos sa atin. Naligtas tayo dahil sa kabutihan ng Diyos sa atin. Okay? Naligtas tayo dahil sa habag at awa ng Diyos sa atin. Okay? Naligtas tayo dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Okay? Naligtas tayo dahil nakipag-isa na tayo kay Jesus. Okay? Naligtas tayo dahil sumasampalataya tayo kay Jesus. Okay? Dahil sa pananampalataya natin kay Jesus, naligtas tayo. Ang ibig sabihin, kung wala tayong pananampalataya sa Diyos, hindi tayo maliligtas. Okay? John 3:36. Ang sumasampalataya sa Diyos anak na si Jesus ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumusunod sa Diyos anak na si Jesus ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Okay? Inulit ko. Ang sumasampalataya sa Diyos anak na si Jesus ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumusunod sa Diyos anak na si Jesus ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang galit ng Diyos. Okay? Ang hindi sumasampalataya sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Okay? Ang taong ayaw sumampalataya kay Jesus ay mapupunta sa impyerno. Okay? Ang taong ayaw sumampalataya kay Jesus ay hindi makakakita ng buhay. Makikita nila ang kamatayan. Okay? Kamatayan ang makikita nila. Okay? Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Okay? Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Okay? Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Subalit, ang sumusuway sa anak ay hindi makakalasap ng buhay. Sa halip, ang puot ng Diyos ang mananatili sa Kanya. Okay? John 3:15, upang ang sinumang sumampalataya kay Jesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Upang ang sinumang sumampalataya kay Jesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Makakatanggap ng buhay na walang hanggan ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Inulit ko. Makakatanggap ng buhay na walang hanggan ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Okay? Ang ibig sabihin,
Ano ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, kung tunay tayong sumasampalataya kay Jesus, mayroon tayong buhay na walang hanggan. Okay? Kung tunay tayong sumasampalataya kay Jesus, mayroon tayong buhay na walang hanggan. Okay? Kung talagang naniniwala tayo kay Jesus, na si Jesus nga talaga ang anak ng Diyos, mayroon tayong buhay na walang hanggan. Okay? Kung talagang naniniwala tayo na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na Panginoon, makakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? Makakatanggap ng buhay na walang hanggan ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Okay? Kung talagang naniniwala tayo na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na Panginoon, makakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Makakatanggap ng buhay na walang hanggan ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Okay? Romans 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Okay? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Okay? John 3:16-17. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang niyang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, upang ang sino mang sumampalataya kay Jesus ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, upang ang sino mang sumampalataya kay Jesus ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isa niyang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Okay? Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Verse 17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Okay? Verse 17. Isinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesus, hindi upang hatulan ng parusa ang mga tao sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang mga tao sa pamamagitan ni Jesus. Okay? Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. John 3:18. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hahatulan ng kaporsahan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na dahil hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Okay? Inulit ko. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hahatulan ng kaporsahan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na dahil hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Okay? Okay? Ang sino mang sumasampalataya kay Jesus ay hindi hahatulan ng kaporsahan. Hindi na parusahan ng Diyos ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Wala nang kaporsahan ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Okay? Siya nang sumasampalataya kay Jesus ay hindi hinahatulan. Ang mga taong sumasampalataya kay Jesus ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay nahatulan na. Okay? John 3:5. Iniligtas tayo ng Panginoon hindi dahil sa ating mga mabubuting ginagawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Okay? Iniligtas tayo ng Diyos dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritong naghugas sa atin upang tayo ay ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Okay? Ang ibig sabihin, ano ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, dahil sa habag at awa ng Diyos, iniligtas niya tayo. Okay? Dahil sa habag ng Diyos, iniligtas niya tayo. Okay?
Dahil sa habag ng Diyos, iniligtas niya tayo. Okay? Dahil sa awa ng Diyos sa atin, iniligtas tayo ng Diyos. Okay? Dahil sa grasya ng Diyos sa atin, dahil sa kabutihan ng Diyos sa atin, iniligtas tayo ng Diyos. Okay? Dahil napakabuti ng Diyos sa atin, iniligtas niya tayo. Okay? Dahil napakabuti ng Diyos sa atin, iniligtas niya tayo. Okay? Iniligtas tayo ng Diyos dahil mabuti ang Diyos. Okay? 1 Thessalonians 5:9. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas tayo ng Diyos, upang iligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Okay? Hindi tayo pinili ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas tayo ng Diyos, upang iligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Saan tayo ililigtas ng Diyos? Sa impyerno. Okay? Ililigtas tayo ng Diyos sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Inulit ko. Ililigtas. Ililigtas tayo ng Diyos sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Okay? Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos. Ito ay kaloob ng Diyos. At hindi mula sa inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kahit walang maipagmamalaki ang sinuman. Okay? Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? At ito'y regalo ng Diyos. Okay? At hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kahit walang maipagmamalaki ang sinuman. Okay? Ang ibig sabihin, ano ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, sumampalataya tayo kay Jesus. Sumampalataya tayo kay Jesus upang iligtas tayo ng Diyos sa kapahamakan. Sumampalataya tayo kay Jesus upang tayo'y maligtas sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Inulit ko. Sumampalataya tayo kay Jesus. Sumampalataya tayo kay Jesus upang iligtas tayo ng Diyos sa kapahamakan. Okay? Sumampalataya tayo kay Jesus. Okay? Sumampalataya tayo kay Jesus upang tayo'y maligtas sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Okay? Ililigtas tayo ng Diyos sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ililigtas tayo ni Jesus sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Okay? Ang pinakasusi ng kaligtasan ay ang pagsampalataya sa Diyos. Okay? Ang pinakasusi ng kaligtasan ay ang pagtanggap kay Jesus bilang tunay na Diyos at Panginoon ng ating buhay. Okay? Tanggapin natin si Jesus. Tanggapin natin si Jesus sa ating puso bilang tunay na Diyos at Panginoon ng ating buhay upang hindi tayo mapunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Tanggapin natin si Jesus sa ating puso. Tanggapin natin si Jesus sa ating puso bilang tunay na Diyos at tunay na Panginoon nating buhay upang hindi tayo mapunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Tanggapin natin si Jesus sa ating puso. Tanggapin natin si Jesus sa ating puso bilang tunay na Diyos at tunay na Panginoon ng ating buhay upang tayo'y maligtas sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Okay? Ang kaligtasan ay nakabatay lamang sa pananampalataya sa Diyos, hindi sa paggawa ng mabuti. Okay? Makakatanggap tayo ng kaligtasan kung tunay ang pananampalataya natin sa Diyos. Okay? Inulit ko. Makakatanggap tayo ng kaligtasan kung tunay ang pananampalataya natin sa Diyos. Okay? Dahil sa kabutihan ng Diyos, naligtas tayo sa kapahamakan sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus. Okay? Inulit ko. Dahil sa kabutihan ng Diyos, naligtas tayo sa kapahamakan sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus. Okay? Dahil sa pananampalataya natin kay Jesus, naligtas tayo sa kapahamakan. Ito'y regalo ng Panginoon sa atin. Okay? Naligtas tayo dahil sa regalo ng Panginoon, sa grasya ng Diyos sa atin, at sa habag ng Diyos sa atin. Okay? Naligtas tayo dahil sa regalo ng Diyos sa atin, dahil sa grasya ng Diyos sa atin, dahil sa habag-atawan ng Diyos sa atin. Okay? Inulit ko. Naligtas tayo dahil sa regalo ng Diyos sa atin, dahil sa grasya ng Diyos sa atin, at sa habag ng Diyos sa atin. Okay? Ikaw ay naligtas. Dahil sa biyaya ng Diyos. Okay? Ikaw ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Okay? Ang biyaya ng Diyos ang nagligtas sa atin. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos sa atin. Okay?
Naligtas tayo hindi dahil sa gumagawa tayo ng kabutihan. Naligtas tayo hindi dahil sa mga mabubuti natin ginagawa. Okay? Naligtas tayo dahil sa regalo ng Diyos sa atin. Okay? Naligtas tayo dahil sa regalo ng Diyos sa atin. Okay? Naligtas tayo dahil sa grasya ng Diyos. Okay? Naligtas tayo dahil sa grasya ng Diyos. Okay? Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Okay? Okay? Naligtas tayo dahil sa kabutihan ng Diyos. Okay? Naligtas tayo dahil mabuti ang Diyos sa atin. Okay? Naligtas tayo dahil napakabuti ng Diyos sa atin. Okay? Naligtas tayo dahil sa regalo ng Diyos sa atin. Okay? Naligtas tayo dahil sa grasya ng Diyos sa atin. Okay? Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos sa atin. Okay? Naligtas tayo dahil sa kabutihan ng Diyos sa atin. Okay? Naligtas tayo dahil mabuti ang Diyos sa atin. Okay? Naligtas tayo dahil napakabuti ng Diyos sa atin. Okay? Pangako ng Panginoon na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Pangako ng Panginoon na bigyan ng buhay na walang hanggan ang lahat ng taong sumasampalataya sa kanyang pangalan. Okay? Magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan kung sasampalataya kayo kay Jesus. Okay? Dapat manampalataya tayo sa ating Diyos. Okay? Dapat manampalataya tayo kay Jesus upang bigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Okay? Acts 15:11. Naniniwala tayo na maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Okay? Naniniwala tayo na maliligtas tayo sa pamamagitan ng Okay? Naniniwala tayo na maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus at ganito din sila. Okay? Sumasampalataya tayo na tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoon at gayon din sila. Okay? Romans 10:9. Okay? Romans 10:9. Kung ipapahayag mo, okay? Kung ipapahayag ng iyong labi, okay? Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Okay? Kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos Ama, maliligtas ka. Kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Okay? Acts 16:31. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at iyong buong sambahayan. Okay? Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Okay? Sumampalataya tayong lahat sa Panginoong Hesus at maliligtas tayo. Okay? Magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan kung sasampalataya kayo kay Jesus. Okay? Bibigyan tayo ng Diyos ng regalo. Okay? Bibigyan tayo ng Diyos ng regalo. Ano ang regalo ng Diyos sa atin? Buhay na walang hanggan. Okay? Upang hindi tayo mapahamak. Okay? Bibigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Okay? Bibigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan upang hindi tayo mapahamak. Ililigtas tayo ng Diyos sa kamatayan. Ililigtas tayo ng Diyos sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Okay? Na kay Jesus ang buhay na walang hanggan. Okay? Na kay Jesus ang buhay na walang hanggan. Okay? Namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo upang ang sinumang sumampalataya kay Jesus ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Inulit ko. Namatay si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo upang ang sinumang sumampalataya kay Jesus ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Regalo ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Okay? Regalo ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Okay? Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan kung sasampalataya tayo kay Jesus. Okay? Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan kung sasampalataya tayo kay Jesus. Okay? Makakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan kung tunay ang pananampalataya natin kay Jesus. Okay? Inulit ko.
makakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan kung tunay ang pananampalataya natin kay Jesus. Okay? Hindi mapapahamak ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Okay? Hindi mapapahamak ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Hindi mapapahamak ang mga taong sumusunod sa salita ng Diyos. Okay? Hindi parurusahan ng Diyos ang mga taong Okay? Hindi parurusahan ng Diyos ang mga taong sumusunod sa salita ng Diyos. Okay? Makakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan kung tunay ang pananampalataya natin kay Jesus. Okay? Hindi mapapahamak ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Okay? Hindi mapapahamak ang mga taong sumusunod sa salita ng Diyos. Okay? Hindi parurusahan ng Diyos ang mga taong sumusunod sa salita ng Diyos. Okay? Bibigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan dahil sumasampalataya tayo kay Jesus. Okay? Bibigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan dahil sumasampalataya tayo kay Jesus. Okay? Bibigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Okay? Bibigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan dahil sumusunod tayo sa salita ng Diyos. Okay? Bibigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan dahil sumusunod tayo sa salita ng Diyos. Okay? Hindi tayo mapapahamak. Okay? Hindi tayo mapapahamak dahil sumusunod tayo sa salita ng Diyos. Okay? Roma 10:13. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Okay? Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Okay? Mark 16:16. Ang sinumang sumasampalataya sa akin at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Okay? Maliligtas ang lahat ng taong sumasampalataya kay Jesus. Maliligtas ang bawat sumasampalataya kay Jesus. Okay? Parurusahan naman ng Diyos ang mga taong ayaw sumampalataya kay Jesus. Okay? Okay? Ang lahat ng taong ayaw sumampalataya kay Jesus ay parurusahan ng Diyos. Okay? Mapupunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno ang mga taong ayaw sumampalataya kay Jesus. Okay? John 20:31. Ngunit ang mga ito ay sinulat upang kayo ay sumampalataya na si Jesus nga ang Mesaya, ang anak ng Diyos. At ang mga ito ay sinulat upang pagkatapos ninyong sumampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Okay? Magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Okay? Magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan kung sasampalataya kayo kay Jesus. Okay? Magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Okay? Magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan kung sasampalataya kayo kay Jesus. Okay? John 5:24. Katotohanang sinasabi ng Panginoon sa inyo, ang nakikinig sa salita ng Panginoon at sumasampalataya sa Diyos Ama na nagsugo kay Jesus ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Hindi na siya hahatulan kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. John 5:24. Katotohanang sinasabi ng Panginoon sa inyo, ang nakikinig sa salita ng Panginoon at sumasampalataya sa Diyos Ama na nagsugo kay Jesus ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Hindi na siya hahatulan kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa Diyos Ama na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Okay? Hindi na siya hatulan sapagkat inilipat na nga siya sa buhay mula sa kamatayan. Okay? Inilipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. Inilipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. Wala na tayo sa kamatayan, kundi lumipat na tayo sa buhay. Binigyan na tayo ng Diyos ng buhay. Binigyan na tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Okay? Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Okay? Roma chapter 8
verse 1 to 2. Kaya ngayon, hindi nahahatulan ng kaparusahan ang mga nakipagsana kay Jesus. Okay? Kaya ngayon, hindi nahahatulan ng kaparusahan ang mga nakipagsana kay Kristo Jesus. Okay? Ang sinamang sumasampalataya kay Jesus ay hindi hatulan ng kaparusahan. Hindi na parusahan ng Diyos ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Okay? Wala nang kaparusahan ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Okay? Sapagkat sa pakikipagsa natin kay Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na nagbibigay buhay. Okay? Ano ba ibig sabihin nito? Okay? Ang ibig sabihin, dahil sa pakikipagsa natin kay Jesus, pinalaya na tayo ng Diyos sa kapangyarihan ng kamatayan at sa kasalanan. Okay? Dahil sa pakikipagsa natin kay Jesus. Okay? Dahil sa pakikipagsa natin kay Jesus, pinalaya na tayo ng Diyos sa kapangyarihan ng kamatayan at sa kasalanan. Pinalaya na tayo ng Espiritu Santo sa kamatayan dahil nakipagsa na tayo kay Jesus. Okay? Malaya na tayo sa kapangyarihan ng kamatayan at sa kasalanan. Pinalaya na tayo ng Espiritu Santo sa kamatayan. Okay? Dati kasi, nakagapos tayo sa kamatayan. Tapos ngayong sumasampalataya na tayo kay Jesus, ngayong nakipagsa na tayo kay Jesus, pinalaya na tayo sa gapas ng kamatayan. Pinalaya na tayo ng Diyos sa kamatayan. Okay? Ang Espiritu Santo ang nagpapalaya sa atin mula sa kamatayan. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa atin. Okay? Binibigyan tayo ng Diyos ng buhay. Okay? Hindi na parusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Jesus. Okay? Hindi na parusahan ang mga nakipag-isa na kay Jesus. Hindi na hatulan ang mga nakipag-isa na kay Jesus. Kasi pinalaya na tayo ng Diyos sa kapangyarihan ng kamatayan. Wala na ang kamatayan dahil pinalaya na tayo ng Diyos sa gapas ng kamatayan. Okay? Hindi na parusahan ang mga nakipagsa na kay Jesus. Hindi na hatulan ang mga nakipagsa na kay Jesus dahil pinalaya na tayo ng Diyos sa kapangyarihan ng kamatayan. Wala na ang kamatayan dahil pinalaya na tayo ng Diyos sa gapos ng kamatayan. Ayaw ng Diyos na mamatay tayo sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Okay? John 8:51, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tutupad sa salita ng Panginoon ay hindi makakaranas sa kamatayan, magpakailanman. Okay? Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sinumang sumusunod sa mga aral ko ay hindi mamamatay. Okay? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tutupad sa salita ng Panginoon ay hindi makakaranas sa kamatayan, magpakailanman. Okay? Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sinumang sumusunod sa mga aral ko ay hindi mamamatay. Okay? Ang sinumang tutupad sa salita ng Diyos ay hindi makakaranas ng kamatayan, magpakailanman. Ang sinumang sumusunod sa mga aral ko ay hindi mamamatay. Okay? Ang ibig sabihin, ano ba ibig sabihin na ito? Ang ibig sabihin, ang sinumang sumusunod sa salita ng Panginoon ay may buhay na walang hanggan. Okay? Ang sinumang sumusunod sa salita ng Panginoon ay may buhay na walang hanggan. At hindi siya mapupunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Okay? Ang sinumang namumuhay sa aral ng Panginoon ay may buhay na walang hanggan. Okay? Hindi makakaranas ng kamatayan. Hindi makakaranas ng kamatayan ang mga taong sumusunod sa salita ng Diyos. Okay? Hindi malalayo sa Panginoon ang mga anak na sumusunod sa kanyang salita. Okay? Ang sinumang sumusunod sa salita ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Okay? Ang sinumang sumusunod sa salita ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Okay? Inulit ko. Ang sinumang sumusunod sa salita ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Hindi parusahan ng Diyos ang mga taong sumusunod sa salita ng Diyos. Okay? Hindi parusahan ng Diyos ang mga taong sumusunod sa salita ng Diyos. Okay?
Hindi mapaparusahan ang mga taong sumusunod sa salita ng Diyos. Hindi mapaparusahan. Hindi mapaparusahan ang mga taong sumusunod sa salita ng Diyos. Okay? Ang ibig sabihin, ano ba ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin, ligtas sa parusa ng Diyos. Okay? Ligtas sa parusa ng Diyos ang mga taong sumusunod sa salita ng Diyos. Okay? Ligtas sa parusa ng Diyos. Ligtas sa parusa ng Diyos ang mga taong sumusunod sa salita ng Diyos. Ang ibig sabihin, ligtas na tayo. Okay? Ligtas na tayo. Okay? Ligtas na tayo sa parusa ng Diyos. Okay? Ligtas na tayo sa parusa ng Diyos dahil sumusunod tayo sa salita ng Diyos. Okay? Ligtas na tayo. Ligtas na tayo sa parusa ng Diyos dahil sumusunod tayo sa salita ng Diyos. Okay? John chapter 6 verse 39 to 40. At ito ang kalooban ng Diyos Ama na nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay ng Diyos Ama sa akin ay huwag kong iwala. Okay? Huwag kong iwala ang sinuman, kundi muli kong bubuhayin sa uling araw. Okay? Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama na ang bawat nakakakita sa Diyos Anak at sa Kanya sumasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa uling araw. Okay? At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na huwag kong pabayaang mawala ang kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin. Sa halip, bubuhayin ko silang muli sa huling araw, sapagkat kalooban ng aking Ama na lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa Diyos Anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? At bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Okay? Ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya kay Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Inuulit ko. Ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya kay Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Ang ibig sabihin, ano ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, kalooban ng Diyos Ama na muling buhayin ng Diyos ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Okay? Kalooban ng Diyos Ama na muling buhayin ng Diyos ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Okay? Magkakaroon ng buhay na walang hanggan ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Okay? Magkakaroon ng buhay na walang hanggan ang mga taong sumasampalataya kay Jesus at muling bubuhayin ng Diyos ang bawat nakakakita kay Jesus. Okay? Makakatanggap ng buhay na walang hanggan ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Okay? Makakatanggap ng buhay na walang hanggan ang mga taong sumasampalataya kay Jesus at muling bubuhayin ng Diyos ang bawat sumasampalataya kay Jesus. Okay? Hindi makakaranas ng kamatayan ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Okay? Hindi makakaranas ng kamatayan ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Okay? Sumampalataya tayo kay Jesus. Sumampalataya tayo kay Jesus upang makatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? Sumampalataya tayo kay Jesus. Okay? Sumampalataya tayo kay Jesus upang iligtas tayo ng Diyos sa kapahamakan. Okay? Sumampalataya tayo kay Jesus. Okay? Sumampalataya tayo kay Jesus upang tayo ay maligtas sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Okay? Sumampalataya tayo kay Jesus upang muli tayong buhayin ng Diyos. Okay? Muli tayong bubuhayin ng Diyos gamit ang kapangyarihan ng Diyos. Okay? Okay? Magkakaroon ng buhay na walang hanggan ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Okay? At muling bubuhayin ng Diyos ang bawat nakakakita kay Jesus. Okay? Makakatanggap ng buhay na walang hanggan ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Okay? At muling bubuhayin ng Diyos ang bawat sumasampalataya kay Jesus. Okay? Hindi makakaranas ng kamatayan. Hindi makakaranas ng kamatayan ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Okay? Sumampalataya tayo kay Jesus. Sumampalataya tayo kay Jesus upang makatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? Sumampalataya tayo kay Jesus upang iligtas tayo ng Diyos sa kapahamakan. Okay? Sumampalataya tayo kay Jesus. Sumampalataya tayo kay Jesus upang tayo ay maligtas sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Okay? Sumampalataya tayo kay Jesus upang muli tayong buhayin ng Diyos. Muli tayong bubuhayin ng Diyos gamit ang kapangyarihan ng Diyos. Okay?
Muling bubuhay ng Diyos, muling bubuhay ng Diyos ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Okay? Bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Okay? Inulit ko. Bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan ang mga taong sumasampalataya kay Jesus, okay? Muli tayong mabubuhay at hindi na tayo mamamatay. Wala na tayong kamatayan dahil binigyan na tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Okay? Jude 21. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang hinihintay ninyo ang buhay na walang hanggan na ibibigay ng ating Panginoong Hesus dahil sa awa niya sa atin. Okay? John 10:27-28. Pinapakinggan ng aking tupang aking tinig, sabi ng Panginoon, at sila ay aking kilala, at sila ay sumusunod sa akin, sabi ng Panginoon. Sila ay binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Okay? Sila ay binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, sabi ng Diyos. Okay? Sila ay binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Okay? At kailanman ay hindi sila mapapahamak at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay, sabi ng Panginoon. Okay? Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Okay? At kailanman hindi sila mamamatay. Okay? Walang makakaagaw sa kanila mula sa aking kamay. Walang makakaagaw sa kanila mula sa aking kamay. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Okay? Ang ibig sabihin, ano ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, si Jesus lamang ang makakapagligtas sa atin sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Okay? Si Jesus lamang ang makakapagligtas sa atin sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Okay? Si Jesus lamang ang makakapagligtas sa ating lahat sa kapahamakan. Okay? Si Jesus lamang ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Okay? Si Jesus lamang ang makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Okay? Si Jesus lamang ang tanging paraan upang hindi tayo mapunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Okay? Si Jesus lang talaga ang tanging paraan para maligtas tayo sa kapapang. Okay? Si Jesus lang talaga ang tanging paraan. Si Jesus lang talaga ang tanging paraan para maligtas tayo sa kapahamakan upang hindi tayo mapunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Okay? Ang ibig sabihin, kayang-kaya tayong iligtas na Jesus sa kapahamakan. Kayang-kaya tayong iligtas na Jesus sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Okay? Ililigtas tayo ni Jesus sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ililigtas tayo ng Diyos sa kamatayan. Okay? Bibigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Okay? Bibigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At kahit kailan, hindi tayo mamamatay. Okay? Bibigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At kahit kailan, hindi tayo mamamatay. Okay? Kahit kailan, hindi tayo mapapahamak. Dahil walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Diyos. Walang sino mang makakaagaw sa atin sa kamay ng Diyos. Hindi tayo iiwanan ng Diyos. Okay? Hindi tayo iiwanan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo mapupunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Bakit kaya? Bakit ko sinabing hindi tayo mapupunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno? Okay? Dahil ililigtas tayo ng Diyos sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Okay? Hindi tayo mapupunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno dahil ililigtas tayo ng Diyos sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Hawak ng Diyos ang ating kaligtasan. Hawak ng Diyos ang ating kaligtasan. Okay? Kapag binigyan na tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan, hindi na tayo mapupunta sa impyerno. Okay? Kapag binigyan na tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan, hindi na tayo mapupunta sa impyerno. Okay? Kapag iniligtas na tayo ng Diyos sa kapahamakan, hindi na tayo mapupunta sa impyerno. Okay? Pangako ng Diyos na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? Pangako ng Diyos na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? Pangako ng Diyos na bigyan ng buhay na walang hanggan ang lahat ng taong sumasampalataya sa kanyang pangalan. Okay? Inulit ko,
Pangako ng Diyos. Pangako ng Diyos na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Pangako ng Diyos na bigyan ng buhay na walang hanggan ang lahat ng taong sumasampalataya sa kanyang pangalan. Okay? Mahal na mahal ka ng Diyos. Okay? Mahal na mahal ka ng Diyos. Okay? Ayaw kanyang mapahamak. Ayaw ng Diyos na mapunta tayo sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Okay? Inulit ko. Mahal na mahal na mahal na mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Okay? Ayaw kanyang mapahamak. Ayaw ng Diyos na mapunta tayo sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo kasi mahal na mahal ka ng Diyos. Okay? Inulit ko. Namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Okay? Hindi papayag ang Diyos. Hindi papayag ang Diyos na tayo ay mapahamak. Okay? Hindi papayag ang Diyos na tayo ay mapahamak dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Okay? Gusto kanyang iligtas sa impyerno. Okay? Gusto kanyang iligtas sa impyerno. Pangako ng Panginoon, pangako ng Diyos na iligtas ang lahat ng taong sumasampalataya sa kanyang pangalan. Tanggapin natin si Jesus sa ating puso. Okay? Tanggapin natin si Jesus sa ating puso bilang tunay na Diyos at tunay na Panginoon ng ating buhay upang hindi tayo mapunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Inulit ko, tanggapin natin si Jesus sa ating puso. Tanggapin natin si Jesus sa ating puso bilang tunay na Diyos at tunay na Panginoon ng ating buhay upang hindi tayo mapunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Okay? John 11:25. John 11:25 to 27. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Okay? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, sabi ng Panginoon, bagamat siya ay mamatay ay muling mabubuhay. Okay? Ang sinamang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Okay? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, sabi ng Panginoon, bagamat siya ay mamatay, ay muling mabubuhay. Ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Sinabi niya sa kanya, Opo Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang siyang darating sa salibutan. Okay? Ang ibig sabihin, ano ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, muling mabubuhay. Okay? Muling mabubuhay ang mga sumasampalataya kay Jesus. Okay? Muling mabubuhay ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Si Jesus ang nagbibigay ng buhay sa atin. Okay? Si Jesus ang nagbibigay ng buhay sa atin. Si Jesus ang bumubuhay sa mga namatay. Binubuhay ng Diyos. Okay? Binubuhay ng Diyos ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Okay? Si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya kay Jesus, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Okay? Ang sinamang sumasampalataya kay Jesus ay hindi mamamatay magpakailanman. Okay? Si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya kay Jesus, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Ang sinumang sumasampalataya kay Jesus ay hindi mamamatay magpakailanman. Okay? Ang sumasampalataya kay Jesus ay hindi makakaranas ng kamatayan. Okay? Ang sumasampalataya kay Jesus ay hindi makakaranas ng kamatayan. Okay? Hindi makakaranas ng kamatayan ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Ang ibig sabihin, kapag namatay na tayo dito sa lupa, muli tayong bubuhayin ng Diyos. Okay? Kapag namatay na tayo dito sa lupa, muli tayong bubuhayin ng Diyos. Okay? Muling bubuhayin ng Diyos kung tunay ang pananampalataya natin kay Jesus. Okay?
Ang lahat ng taong tunay, ang pananampalataya kay Jesus ay muling mabubuhay gamit ang kapangyarihan ng Diyos. Okay? Dapat maging tunay ang pananampalataya natin sa Diyos. Okay? Muling bubuhay ng Diyos ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Okay? Inulit ko. Muling bubuhayin ng Diyos ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Okay? Bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Okay? Hindi makakaranas ng kamatayan ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Okay? Ito ay regalo ng Diyos sa atin. Okay? 1 Thessalonians 4:14. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Jesus at sasama niya kay Jesus. Naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Muli tayong bubuhayin ng Diyos. Okay? Romans 8:11. Kung naninira sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siya muling bumuhay kay Jesus, ang Holy Spirit ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Okay? Ang ibig sabihin, ano ba ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin, ang Holy Spirit mismo ang muling bubuhay sa atin kapag tayo ay namatay na dito sa lupa. Ang Holy Spirit ang nagpapatunay na muli tayong bubuhayin kapag tayo ay namatay na. Okay? Bubuhayin tayong muli ng Diyos. Okay? Bubuhayin tayong muli ng Diyos gamit ang kapangyarihan ng Diyos. Okay? Bubuhayin tayong muli ng Diyos gamit ang kapangyarihan ng Diyos. Okay? Papalitan ng bago ang ating katawan gamit ang kapangyarihan ng Diyos. Magiging glorified body na ang ating katawan kapag tayo ay namatay na dito sa lupa. Okay? Heavenly body. Okay? Heavenly body. Panlangit na katawan. Lagi natin tatandaan, may katawang panlangit, may katawang panlupa. Okay? Romans 6:9. Sapagkat alam nating si Jesus ay muling nabuhay at hindi na muling mamamatay. Okay? Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Okay? 1 Corinthians 6:14. Muling binuhay ng Diyos si Jesus. Muling binuhay ng Diyos Ama si Jesus. At tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Okay? Bubuhayin tayong muli ng Diyos. Okay? Bubuhayin tayong muli ng Diyos gamit ang kapangyarihan ng Diyos. Okay? Muli tayong mabubuhay at hindi na tayo mamamatay. Okay? Inuulit ko. Muli tayong mabubuhay at hindi na tayo mamamatay. Okay? Bubuhayin tayong muli ng Diyos gamit ang kapangyarihan ng Diyos. Okay? Muli tayong mabubuhay at hindi na tayo mamamatay. Wala nang kamatayan. Wala na tayong kamatayan. Okay? Kapag binigyan na tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan, hindi na tayo mamamatay. Wala na tayong kamatayan. Okay? Inulit ko, kapag binigyan ka na ng Diyos ng buhay na walang hanggan, hindi na tayo mamamatay. Wala na tayong kamatayan. Okay? Kapag muli tayong binuhay ng Diyos, hindi na tayo mamamatay. Wala na tayong kamatayan. Okay? Kapag muli tayong binuhay ng Diyos, hindi na tayo mamamatay. Wala na tayong kamatayan. Okay? Kapag muli tayong binuhay ng Diyos, panlangit ng ating katawan. Hindi na tayo mamamatay. Hindi na mabubulok ang ating katawan. Okay? Inulit ko. Kapag muli tayong binuhay ng Diyos, panlangit ng ating katawan. Hindi na tayo mamamatay. Hindi na mabubulok ang ating katawan. Kapag pinalitan na ng bago ang ating katawan, kapag ginawang glorified body ng ating katawan, hindi na tayo mamamatay at hindi na ito mabubulok. Okay?